Hello, kumusta po ba mga kaibigan? Magtatapos na po ang taon ng 2023. Maikling mensahe lamang po mula sa inyong lingkod. Kumusta po ba mga kaibigan? Ano ba ang ating mga natutunan sa taong ito ng 2023? Pero bago ang lahat, kailangan ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga pangyayari na tayo'y naririto pa rin. Ligtas, walang sakit, walang karamdaman. Kahit papano, kahit mahirap ang buhay, nakakaraos. Dapat lagi natin ipagpapasalamat yan mga kaibigan. Sabi nga, tuwing gigising tayo sa umaga, lagi natin sasabihin, thank you sa blessing, thank you sa gising. Kasi kahit man tayo salat sa kayamanan, kung ang atin namang puso ay busilak at marami tayong minamahal at marunong tayong magmahal, marunong tayong tumulong sa ating kapwa, mayaman pa rin tayo dahil sa Panginoon naman pantay-pantay tayong lahat mga kaibigan. At ang kayamanan naman ay dekorasyon lamang yan sa buhay. Ang importante, ligtas tayo, wala tayong karamdaman, wala tayong sakit, at malusog tayo, masaya tayo. Oo nga, may mga araw na minsan malungkot tayo, may mga buwan na dumadaan tayo sa mga pagsubok, dahil yan po ay isang paraan ng ating Panginoon upang tayo ay maging matatag at maging matibay. Basta lahat naman tayo niyan dumadanas. Huwag kayong susuko, huwag kayong magsasawa tumawag sa ating Panginoon. Lagi natin siyang isa puso mga kaibigan, dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga, ang mga ibon niya pinapakain niya, tayo pa kaya na kanyang nilikha? Mga tao, nakawangis niya. Kaya mga kaibigan, okay lang yun. Huwag natin ipagdamdam, huwag tayong sasama ang loob, huwag tayong magtatampo, dahil kailanman hindi tayo binitiwan ng ating Panginoon. Tayo minsan ang umaalis sa Kanya, tayo ang bumibitaw. Nandyan siya parati sa atin mga kaibigan. Marami man kayong mga suliranin sa buhay, maraming problema, mga pagsubok. Kakayanin natin yon kasi kung saan may pagsubok, nandun ang ating Panginoon. Tayo Kanyang itinataas, tayo Kanyang inaakay, tayo'y Kanyang dinadamayan. Dahil lahat naman tayo dumadaan sa mga ganyang pagsubok mga kaibigan. Walang ligtas, mahirap man o mayaman. Kaya okay lang yun mga kaibigan. Maging matibay lang tayo, maging matatag, at lagi tayong manalangin, lagi tayong tumawag sa Kanya, lagi tayong kumapit sa Kanya. Kasi hindi niya tayo pababayaan kailanman. Problema, andyan lang yan. Hindi yan nawawala. Lahat ng tao dito sa daigdig may problema. Mayaman ka man o mahirap, nagkakaproblema mga kaibigan. Lagi niyo tandaan. Anong gusto niyo? Marami kayong kayamanan na may sakit naman kayong kanser? O wala kayong kayamanan pero malusog ang inyong pangangatawan? Di ba mas higit yun? Kasi ang kayamanan, nawawala yan. Pag umalis tayo sa daigdig, wala tayong madadala. Hindi po ba? Kaya huwag tayong naiinggit. Sa halip matuwa tayo sa pag-asensyon ng ating kapwa. Lagi tayong magmahalan mga kaibigan, mag-ibigan, dahil yun ang tinuro ng ating Panginoon. Lagi nating isipin at isa puso ang ating Panginoon, dahil andyan siya lagi. Hindi niya tayo pinababayaan. Maging matibay lamang tayo at maging matatag, at lagi tayong manalangin lalo na sa taong itong darating na 2024. Amen po ba mga kaibigan? Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat ako sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking mga vlogs na pinapasok dyan. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagsubaybay nyo, sa pag-subscribe, sa pag-like, sa pag-comment, at sa panonood. Maraming salamat, dahil alam nyo po mga kaibigan, marami kayong mapupulot na mga aral dito sa aking mga vlogs. Dahil ang aking mga vlogs po ay hindi po fake. Karamihan kasi ngayon sa YouTube, mga fake news, ang dami. Nagkalat po ang mga fake news, kaya mag-ingat kayo mga kaibigan. At ako naman narito sa YouTube upang magbahagi lamang ng kaalaman, mapasaya ko ang tao, makalimot baga sa problema dahil hindi man nawawala yan. Masaya na rin ako noon. Kung isubscribe nyo naman ako, salamat. Kung hindi, okay lang, maraming salamat. Dahil ganun lang ang buhay, okay lang naman sa akin. Kahit hindi ako mamonetize, okay lang. Ang mahalaga, nakatulong ako sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaliw ko sa inyo mga kaibigan. Kaya basta't lagi natin tandaan may Panginoon, lagi niya tayong gagabayan, huwag kayong makakalimot anuman ang dumating sa inyong buhay. Dahil sa panahon ngayon, laganap na po mga kaibigan ang kasamaan, lalo na dito sa social media. Napakarami po ng mga kasamaan, mga kalaswaan, na hindi ko nga maisip kung bakit pinapayagan po yan ng
namamahala sa YouTube na may mga lumalabas na hindi maganda mga video, mga picture na nakikita ng ating mga kabataan. Paano na po yan? Kaya kailangan turuan natin ang ating mga kabataan na mag-ingat-ingat, gabayan natin sa panunood dahil mahirap po yan. Dahil laganap na nga po ang kasamaan at marami na rin po ang mga sakunan dumarating sa ating buhay. Hindi ba kayo nagtataka mga kaibigan, sunod-sunod ang mga kalamidad na dumarating, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo halos. Talagang ang daming mga kalamidad na mga nangyayari, kaya kailangan lagi tayong magdasal, maging handa. Dahil sabi nga, ang kamatayan ay parang isang magnanakaw na biglang dumarating ng hindi natin nalalaman. Kaya lagi nating panghawakan ang mga salita ng Diyos sa Biblia, mga kaibigan, kagaya nung nasa Isaiah 41:10, lagi kong tinatandaan ang sinasabi ng ating Panginoon na, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Nasa Isaiah 41:10 po yan. Lagi ko pong tinatandaan yan. So, hindi dapat tayo matakot o mangamba. Dahil ang Panginoon ay nasa atin. Lagi niya tayong babantayan. Huwag kayong mag-alala. Lagi niya tayong aalagaan at itataas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. So huwag tayong matakot mga kaibigan. Magbasa-basa po tayo ng Biblia at manalangin lagi. Huwag tayong matatakot dahil ganun talaga ang kabuhayan natin ngayon. Papahirap. Kaya kailangan ang magpapatibay lang sa atin ay ang mga salita ng Diyos. So dyan sa mga kababayan ko, mga Samarinyo, isipin nyo lagi na mahal kayo ng ating Panginoon at laging isa puso. Andyan ang ating Panginoon lagi. Hindi niya tayo pababayaan mga Samarinyo. Alam ko ang mga Samarinyo, ang daming kalamidad na rin ang nangyari sa taong ito. Kailan lang binaha ang buong Samar, umiikot talaga ang baha. Basta't lagi niyo tandaan mga kababayan ko dyan sa Samar na ang Panginoon nariyan lagi, hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay, maging matatag lamang po tayo at maging matibay. Dahil lilipas din ang mga yan. Sabi nga, kung may umaga, may gabi. Kung may gabi, may umaga. Kung may unos, may liwanag. Muli sisikat ang liwanag ng araw, mga kaibigan. So ako po taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog. At thank you. Happy New Year, Merry Christmas. At ingat-ingat mga kaibigan. Mahal tayo ng Diyos, okay? So marami pong salamat at Happy New Year. Ingat-ingat. Bye-bye. God bless. At Panginoon, lagi mong gabayan ang aming bayan, ang Eastern Samar, Northern Samar, at Western Samar. Alam natin mga kaibigan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lagi siyang nariyan. Ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Okay, marami pong salamat. Ako'y muling nagpapaalam sa inyo. Thank you very much and God bless everyone. Mabuhay ang mga Samarinyo.